Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan namin pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami nagpupuri, nagpapasalamat po kami. Sa gintong pagkakataon muli na pinagkalubos sa amin, malapang noon sa araw na ito. Ikaw po'y nabigyan namin, malapang noon ng pagkakataon na mapapurihan, mapasalamatan. Salamat po sa pagtanggap po namin mga papuring awitin, sa aming mga pagdilingkod na ginawa po namin malapang noon sa magapang ito. Maraming salamat po sa pagkilos mo, mag-isa aming kalagitnaan. Minsan pa malapang noon, pagpalain mo po yung mga salita. Kayo po mangusap sa bawat isa sa amin, malapang noon, minsan pang ipaunawa mo sa amin ang lahat ng mga malalalim na mga salita mo. Malapang noon at pagpalain mo po kami, bigyan mo kami ng pangunawa, O Diyos. Higit sa lahat, malapang noon, pagpalain mo po, maging ang mga bisita, mga baguhan, malapang na mabuksan ng kalamatan ng kalamang puso, maunawaan ang mga banal na salita at aming sinasaway ang gawa ng kalaban. Demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind up our darkness in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sa malakas na palakpak, maminamahal sa ating dakilang Diyos. Purin pong ating pinakamamahal, Panginoon. Habang inihanda po natin, maminamahal ang ating dalawang pambungad na talata. Dito sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13, Pagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na mag-uli. Kung magkagayoy tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Mateo, Kapitulo 4, Mateo 22. 29, talon ng 32. Excuse me po. Mateo 22. Amen. Talatang 29 at talon ng 32. Ngunit sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, nagkakamali kayo na hindi pagkaalam ng mga kasulatan at ni ng kapangyarihan man ng Diyos. Dito po sa 32, ako ang Diyos ni Abraham at ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Amen. 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 Everybody shout, praise the Lord. Maminamahal ang ating pong paksa ay pamagatan po natin, The Real All Saints Day. The Real All Saints Day. Mga minamahal, sinabi po ng banal na kasulatan,
Hindi namin ibig na kayo'y hindi makaalam, mga kapatid, tungkol sa mga nangatutulog, upang kayo'y wag mga lumbay na gaya ng iba na walang pag-asa. Ibig sabihin dyan, maminamahal, ayaw ng mahal na Panginoon na wala tayong alam about All Saints Day. Katulad, maminamahal, ng itinuturo na ating kinagisnang reliyon, maminamahal, na ang All Saints Day ay November 1. Sinabi ng Biblia, maminamahal, kayo'y nagkakamali sa hindi pag-aalam ng salita ng Diyos, ni ng kapangyarihan ng Diyos. Sapagat ang Diyos natin, maminamahal, ay hindi Diyos ng mga buhay, hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos ng mga buhay. Pwede natin tawagin itong araw ng mga patay, pero hindi pwedeng tawagin All Saints Day. Bakit, mga minamahal? Itinuro sa atin ang ating kinagisnang reliyon, maminamahal, na ang All Saints Day ay November 1. Kasi gusto nilang ibalik muli tayo, maminamahal, sa pagkakasala, sa pagkaalipin ng kasalanan. Gusto nila, mga minamahal, na lagi tayong magkamali. Kaya nga, tandaan nyo, mga minamahal, ang signs ng false religion. Ang signs ng false religion ay false teaching. False God. Ituturo sa iyo ang false God. False teaching. False church, false doctrine, false Christ. Sa madaling salita, lahat ng turo nila puro false, walang right. Kaya nga, sinabi ng banal na kasulatan, maminamahal, I'll give you pastor, according to mine hearts, that shall feed you knowledge and understanding. Para hindi tayo madaya, maminamahal. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 14, upang hindi tayo katulad ng bata na napapahapay dito at doon, na tinatangay na mga iba't ibang mga salin ng aral. Wala tayong sariling paninindigan, wala tayong sariling paniniwala. Sa ating kinagisnang reliyon, inadapt na natin lahat ng turo. Ang turo ng Taoism, turo ng Hinduism, turo, maminamal, ng Buddhism. At the same time, tayo rin ay Catholicism. Kasi sa ating kinagisnang reliyon, wala tayong alam sa salita ng Diyos. Kaya sinabi ng banal na kasulatan, sinasabi ko sa inyo mga bagay na ito upang, mga minamahal, upang sabi, tayo po, mga minamahal, ay makaalam para malaman natin. Sapagat tayo'y magkakamali sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Diyos. Ang All Saints Day, maminamahal, hindi po sa November 1. Ang All Saints Day ay the second coming of Christ, rapture. Sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, yan ang All Saints Day. Sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa talatang 17, sabi po rito, sapagat ang Panginoon din ay bababang mula sa langit, na may sigaw at may tinig ng arkanghel, at may tinig ng pakakak ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ang unang mabubuhay na maguli. Sabi ng talatang 17, kung magkagayon tayong mga nabubuhay na natitira, ay aagawin kasama nila sa alapaap, upang salubungin ng Panginoon sa hangin, at sa ganito isa sa Panginoon tayo magpakailan-kailan paman. Ito po ang tinatawag na All Saints Day sa rapture. Amen? At yan, maminamahal, wala yang takdang oras. Hindi yan November 1. Ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon, ang the real All Saints Day, sabi ng Mateo 24, talatang 36, walang makakaalam.
Walang makakaalam. Sabi ni mismong ang mahal na Panginoong Jesucristo, siya mismo ang babalik, pero sinabi niya, hindi niya alam. Maging ang mga anghel, sabi hindi makaalam, pero sinabi ng Mateo 24, talatang 37 hanggang 39, ngunit ang palatandaan ay ang tao'y katulad ng panahon ni Noah. Panahon ni Noah, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang mga tao'y nagwawalang bahala sa pagparito ng mahal na Panginoon. Ignorance of the coming judgment. Kahit alam nila, mga minamahal, na merong judgment, merong pagunaw, merong tinatawag na katapusan ng sanlibutan, ang tao'y nagbabaliwala, katulad ng kaarawan ni Noah. Sabi ng Biblia, sila'y nagtatrabaho, sila'y nagtatayo ng bahay, sila'y nagtatanim, sila'y nagsisipag-asawa. Hindi nila pinapansin, mga minamahal, ang mga palatandaang nakikita natin sa paligid. Yung nagaganap sa mundo natin, yung nagaganap sa paligid natin, dapat matakot ka na. Dapat ianda mo ang sarili mo sa pagparito ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat sinabi ng Biblia, yan po, mga minamahal, ang signs ng pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Anytime. Sabi, pag nakita niyong kinukubkob ang bansang Israel, kinukubkob siya. Sabi ng Lucas 21, talatang 20, kinukubkob ang Israel. Magkakaroon ng mga digmaan, magkakaroon ng lindol, magkakaroon ng epidemya, magkakaroon ng tagutom. Darami ang mga false prophet, false teacher. Pag nakita niyong naganap yan, sabi ng Biblia, itingalan niyo ang inyong mga ulo sapagkat nasa pintuan na siya. Kaya ibinigay na tanda, maminamahal, yung pong panahon ni Noah. Kasi nung panahon ni Noah, alam naman nila, maminamahal, na mayroong tinatawag na judgment, pero binabaliwala nila. Ayaw nila, maminamahal, maganda. Kaya ang naligtas, 8 kaluluwa, 8 lang ang naligtas. Ang church, mga minamahal, ito po ay katulad ng arko, katulad ng barko na pinagawa ng Diyos kay Noah. Ito po ang the modern ark of safety. Ito pong church, itong gawain ng ating mahal na Panginoon. Pag nandito ka, para ka nasa loob ng arka, kahit dumating ang dilubyo, dumating ang baha, dumating ang malaking kahirapan sa sanlibutan, ligtas ka sapagkat ikaw ay nasa kamay ng makapangyarihang Diyos. Ang church, ito po yung the modern ark of safety. Malibang nasa church ka, hindi ka maligtas. Kailangan nandun ka sa ark, nandun ka sa modern ark of safety, ang church. Nung panahon ni Noah, maminamahal, akala nila maliligtas sila sa pagpunta sa mataas na bundok. Merong umakyat sa mga matataas na puno. Sabi dito, ligtas na ako. Iba pumunta sa mga matataas na bundok. Pero tandaan po natin, iisa lang ang safety place. Nung panahon ni Noah ay ang arka. Pero sa panahon natin ngayon, the modern ark of safety, ito pong church, ang Jesus Miracle Crusade Church. Tignan nyo, ang signs, mga minamahal, ng false church, lahat ng turo nila, false teaching, false God, tinuruan tayo sa maling Diyos, ginawa lang ng kamay ng tao. Pati yung belo, sinabi ng Biblia, dapat ang buhok ang ibinibigay ng Diyos na pinakabelo, pantakip ng babae. Pati yung buhok, pineke nila. Belo ang nilagay. Pag tinanggal mo yung belo, kalbo pala yung madre. Pati yung All Saints Day, iniba nila, puro false. Yun ang signs ng false church, false religion, lahat ng turo false. Pati yung the All Saints Day, dapat ang All Saints Day, ang tunay na All Saints Day, ito yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lahat ng mga namatay
Yan ay mga saints, hindi lahat ng mga patay sa sementeryo. Kaya hindi pwedeng maging All Saints Day yan. Hindi lahat na nasa sementeryo, santo. Marami dyan, mga minamahal na nakalibing dyan, nasa sementeryo, hindi lahat yan ay gigisingin. Ang gigisingin dyan ng mahal na Panginoon sa kanyang pagparito ay ang mga naglingkod kay Kristo. Ang mga nagbigay ng buhay sa mahal na Panginoon na born again. Tinanggap si Kristo bilang sariling tagapagligtas mula sa lusak ng kasalanan, mula sa pagiging masama. Mga minamahal, sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 9 up to 11, mula sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, mula sa pagiging lasenggo, mula sa pakikiapid, mula sa pagnanakaw, mula sa pagpatay, mula sa lahat ng uri ng kasalanan ay sila'y nagsisi. Nanumbalik sa Diyos, sabi ng Biblia, sila'y nahugasan, sila'y binanal, sila ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Sila ang saints. Mga dating makasalanan, mga nagbigay ng buhay kay Kristo, nagsisi, naglingkod sa ating mahal na Panginoon. Tignan niyo mga minamahal, kung totoo yung ating kinagis ng reliyon, dalawa lang ang papasok sa langit sa Pilipino. Kasi sa Biblia, Ephesians 5:27, ang aakit sa langit, saints. A perfect church, without blemish, spotless, saints. Perfectong church, mga banal, mga inaring ganap sa pananampalataya. Sa ating kinagis ng reliyon, sa dami ng Pilipino, si Lorenzo Ruiz at Pedro Calunsod lang ang saints. Paano na tayo? Paano na tayo? Kahit maging aktibo ka sa simbahan mo, kahit lagi kang lumalakad mula sa pintuan hanggang sa altar, lumalakad ka ng paluhod, ikaw ay masigasig sa iyong pagiging panatiko, lagi kang nagpipinitensya. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, wala kang kaligtasan. Bakit? Hindi ka saints. Hanggang hindi ka na-canonize ng Papa sa Roma, hindi ka maging saints. Kaya sa ating kinagis ng reliyon, kahit totoong reliyon yon, hindi ka pa rin akyat sa langit kasi hindi ka saints. Pero dahil ang Biblia ay mas totoo kaysa itinuturo ng false religion, sabi ng Biblia, lahat ng mga tumanggap kay Kristo, tumatawag sa kanyang pangalang, call to be saints. Tinawag na mga banal. Sila'y mga galing sa lusak ng kasalanan. Sabi ng 1 Corinthians 6, verse 9 up to 11, sila'y binanal na. Sila'y hinugasan na, sila'y inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya sa mahal na Panginoong Kristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Basahin natin yung mga talatang ito, maminamahal. Dito po sa unang Korinto, chapter 6, verse 9 up to 11. O hindi baga ninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsipagmamana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya kahit ang mapakiapid niya ang mananamba sa Diyos-Diyosan, niya ang mga ngalunya, niya ang mga nangambababae, niya ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, niya ang mga magnanakaw, niya ang mga masasakim, niya ang mga manlalasing, niya ang mga mapagtungayaw, niya ang mga manlulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. At ganyan ang mga ilan sa inyo. Ngunit nahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Amen. 1 Corinthians 1:2. Dito po sa unang Korinto, talatang 1, kapitulo 1, talatang 2. Sa iglesia ng Diyos na sa Korinto, sa makatigbagay sa mga pinapagbanal kay Kristo Jesus, na tinatawag mga banal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa kanila, ating Panginoon. Amen. Amen. Sa Biblia, maminamahal, lahat ng mga nagbigay ng buhay kay Kristo, tumatawag sa pangalan ng mahal na Panginoon, sabi, silang mga
mga bitin, mga banal. Sila'y pinapaging banal sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo na tinawag na mga banal. Sabi sa English, unto the church of God, which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ, our Lord, both theirs and ours. Mga tumatawag sa pangalan ng Malapanginoon mula sa mga mananampalataya sa Korinto at sa iba't ibang panig ng mundo na tinawag ng Diyos, mga minamahal, na inaring ganap. Galing sa lusak ng kasalanan, mga dating masama, dating lasenggo, dating mamamatay tao, dating mapakiapid, dating maglalasing, dating sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, galing sa iba't ibang uri ng kasalanan, mula nang tinawag ang ating Malapanginoon, mula nang sumampalataya, tinawag silang mga saints, called to be saints. Amen. Sa ating kinagis ng reliyon, maminamahal, bago ka maging santo, 100 taong ka ng patay. Pag-aaralan yung buhay mo. Pag nakita sa loob ng 100 taon, ibig sabihin, kung ikaw ay nasa impyerno na 100 taon ka na nasa impyerno, tapos biglang sasabihin, oy, saints pala to, alisin nyo sa impyerno yan, saints pala to. Naghirap ka na ng 100 taon sa impyerno. Amen? Pero ang totoo, once na lumapit ka kay Kristo, nagsisi, nanumbalik sa mahal na Panginoon, nagsimula kang nagbago, sabi, inaring ganap, ikaw ay inaring ganap, ikaw ay binanal, ikaw ay tumalikod sa kasalanan, ang tawag sa iyo ng Diyos, instant, called to be saints. Ikaw ay karakadaka santo. Amen? Kaya nga ang All Saints Day, hindi para sa mga patay, kasi ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi Diyos yan ng mga buhay. Paano maging All Saints Day ang November 1? Sabi rito sa Mateo 24, talatang 36 hanggang 39, mabasa nyo, ang All Saints Day anytime. Hindi yan tuwing November 1 lang. Anytime. Anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, maghanda kayong palagi sa pagparito ng mahal na Panginoon. Oseas 12, talatang 6. Ang paghahanda sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, palagi. Hindi lang tuwing araw ng linggo, hindi lang tuwing araw ng Miyerkules, hindi lamang tuwing may banal na gawain. Sabi, maghintay ka palagi sapagkat ang pagparito ng mahal na Panginoon, walang nakakaalam. Ni mga anghel sa langit, mismong si Kristo bilang tao, sabi, maging ang anak, hindi niya alam. Kasi nagkatawang tao siya, hindi siya all-knowing God nung panahon na yun, maminamal na nagkatawang tao siya, hindi niya alam. Siya mismo ang paparito, pero sinabi, pati ang anak, hindi alam kung kailan ang All Saints Day. Ang rapture, ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Basahin natin ang Mateo 24, talatang 36 hanggang 39, maminamal, pero ang signs ay gaya ng nakikita natin sa panahon ngayon, pati sa mga Kristiyano ngayon. Basahin po natin talata. Dito po sa Mateo Kapitulo 24, talatang 36 hanggang 39. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano mga araw ni Noe, ngayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago magkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nag-aasawa at pinapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y tinangay na lahat. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. 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 Kapag nakita nyo, maminamahal, sa panahon natin, sa paligid natin, maging sa church, maging sa mga mananampalataya, yung nagbabaliwala sila sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ignorance of the coming judgment. Biro mo, maminamahal, pag sinabi ng Pag-asa o signal number 3, naghahanda tayo. Hinahanda na natin, maminamahal, yung ating dadalhin sa mga resettlement, sa evacuation center, naghahanda na tayo. Dito, pag makita mong ang tubig yan, medyo pumapasok na dito sa may bakod natin, dyan sa may gate. Yung mga workers dito, mabilis pa sa alas 4, nasa taas na yung mga gamit nila. Naghahanda na eh.
Pag sinabi ng P-box, maganda kayo, nagbubugan na ng mga usok ang bulkan. Ang mga tao pinalilikas na yung 2 kilometers danger zone, pinalilikas na. Naghahanda sila. Pero pag sinabi, the second coming of Christ, the rapture, the All Saints Day, kibit balikat lang. Ganun ba? Walang naghahanda. Takot sila sa lindol, takot sila sa bagyo. Dito nga, pumatak pa lang, nangangatog na yung mga kasama naming worker dito. Pinapanik na yung mga gamit sa matataas. Pero pag sinabing, babalik na Malapan, mag-fasting tayo, ewan ko kung may nag-fasting. Baliwala. Yun ang signs. Sabi, ignorance of the coming judgment. Ini-ignore nila. Nagkikipit balikat sila sa pagbabalik ng Panginoon. Signs pala yun. Signs yun, magbabaliwala ang mga mananampalataya, ang mga tao. Takot sa lindol, takot sa bagyo. Sa pagbabalik ng Panginoon, hindi sila takot. Pag naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, pero hindi ka nakahanda, sabi ng Amos 5, talatang 18 hanggang 20, ikaw, sabi ng Biblia, ikaw na umaasa ka ng kaliwanagan, ito'y magiging kadiliman sa iyo. Ang pagbabalik ng Panginoon sa mga Kristiyanong hindi nakahanda, katulad, sabi ng Biblia, katulad ng taong tumatakas sa oso, pero natuklaw ng ahas. Tumatakas siya sa panganib, pero lalo siyang nalagay sa panganib. Ibig sabihin, dahil hindi ka nakahanda, ang pagbabalik ng Panginoon, hindi kaliwanagan, hindi katiwasayan, hindi kaligtasan pag hindi ka nakahanda, kundi kadiliman. Parang ang tao'y tumatakas sa leon, nakasalubong niya ay oso. Gaya ng tumatakas sa oso, tumakbo sa pintuan, pero natuklaw siya ng kobra. Ganon yung naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, pero hindi ka naman handa. Kasabi ng Biblia, maminamahal, ang pagbabalik ng Panginoon, gaya ng panahon ni Noah, hindi sila naghahanda. Sila'y nagsisipag-asawa, sila'y nagtatanim, sila'y nagnenegosyo, sila'y nagtitinda, nagbibili at nagsisibili. Ibig sabihin, kahit alam na nila na darating ang parusa ng Diyos, ini-ignore lang nila. Nakapokus sila sa buhay dito sa sanlibutan, pagtatayo ng bahay, pagtitinda, pag-aasawa. Pero alam nilang mayroong tinatawag na judgment. Binabaliwala lang nila, signs pala yan na ikaw malapit na talaga, babalik ng Panginoon. Pag bumalik ang Panginoon, hindi ka nakahanda, sabi, hindi magiging kaligtasan sa iyo ang pagbabalik ng Panginoon. Hindi kaliwanagan, kundi masalimuot na kadiliman. Basahin natin ang Amos 5, 18 hanggang 20. Idagdag natin sandali. Dito po sa Amos, Kapitulo 5, talatang 18 hanggang 20. Saba ninyo, nagnanasa ng kaarawan ng Panginoon. Bakit ninyo ninanasa ang kaarawan ng Panginoon? Kadiliman nga at hindi kaliwanagan. Gaya na kung ang tao ay tumatako sa leon at isang oso ang sumasalubong sa kanya, o isang pumapasok sa bahay at ikinakapit ang kanyang kamay sa pinid ng isang ahas ang tumutuka sa kanya. 20. Hindi baga magiging kadiliman ang kaarawan ng Panginoon at hindi kaliwanagan, na totoong madilim at walang ningning. Amen. Amen. Pag ninanasa mo pagbabalik ng Panginoon, pero hindi ka natatakot, hindi ka nagbabago, troublemaker ka pa rin. Halos lahat ng tao, kalaban mo, sabi ng Biblia, without peace and holiness, no one can see the Lord. Pag wala kang kapayapaan, marami kang kagalit, marami kang kaaway, hindi ka papasok sa langit. Ang holiness at saka yung peace, magkasama yan. Hebrews 12:14, without peace and holiness, no one can see the Lord. Ang kabanalan, hindi yan pahabaan ng buhok, hindi yan pahabaan ng suot, hindi yan paputian ng suot, hindi yan.
Ang kabanalan, sabi ng Biblia, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. 2 Peter 1:7. Yun ang kabanalan. Sabi, ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Pag naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, without peace and holiness, no one can see the Lord. Sabi mo, Panginoon, peace, may kabanalan naman ako, mahaba damit ko, mahaba buhok ko, lagi ako may bitbit ng Biblia, pero pati pusa nyo, kaaway mo. Paano ka akit sa langit? Without peace and holiness. Sabi ng Romans 12:18, kung magagawa mo, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Sa abot ng ating makakaya, magkaroon ka ng kapayapaan sa lahat ng tao. Sabi ng Biblia, ibigin mo ang iyong kaaway. Pag sinampal ka sa kabila, ibigay mo ang kabila. Pakainin mo, nagugutom sa iyo. Pakainin mo mga nagugutom na kaaway mo. Pag nauwaw, painumin mo. Yun ang paraan ng pagganti. Sapagkat habang ginagawa mo siya ng mabuti, ginagantihan mo ng mabuti ang ginagawang masama sa iyo, dinadagdagan mo yung gatong niya sa impyerno. Pero kung lalaban ka ng ngipin sa ngipin, magkagatan na kayo kahit wala kayong ngipin. Hindi kayo akit sa langit. Sabi, mag-ingat kayo, baka kayo'y magkaubusan. Sabi ng Galatians chapter 5, verse 13 hanggang 14. Basahin natin mga minamahal mga katagang yan, mga talatang yan. Dito muna. Basahin muna natin ang 2 Peter 1:7. Tapos dito sa, kanili kong nakuha nyo lahat ng mga binanggit ko. Dito muna, 2 Peter 1:7. At Hebrews 12:14. Mamaya, babasahin natin yung... Dito po sa 1 Peter chapter 1, verse 7. At sa kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Dito sa Hebreo chapter 12, verse 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. At ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman, ay di makakakita sa Panginoon. Amen. Romans 12:17 hanggang 21. Dito po sa Roma Kapitulo 12, talatang 17 hanggang 21. Huwag kayo magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang mga bagay na kapuri-puri sa harapan ng lahat ng mga tao. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ipupunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi pagkus, daigin mo ang Amen. Conquer evil with good. Huwag kayong pataig sa masama. Kundi daigin nyo ng mabuti ang kasamaan. Ang kabanalan, mga minamahal na tinutukoy, hindi pahabaan ng damit, hindi paputian ng suot, hindi pahabaan ng buhok. Ang kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid. At ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Sabi ng Galatia 5:13 and 14, kung kayo ang magsasakmalan sa isa't isa, baka kayo magkaubusan. Ang pag-ibig ay katuparan ng buong kautusan. Ang may pag-ibig nakasunod na sa buong kautusan. Pag naghihintay ka sa pagbabalik ng Panginoon, wala kang kabanalan, wala kang kapayapaan, without peace and holiness, no one can see the Lord. Pati pusa nyo, kaaway mo, pati aso nyo, sinisipa mo. Pati kapitbahay mo. Sabi ng Biblia, samantalayin yung makagawa ng mabuti, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Yung kaaway nga, ibigin mo eh. Kapatid mo pa. Amen? Kaaway nga, pag nagutom ang yung kaaway, pakainin mo. Painumin mo. Kasi yun ang paraan ng pagganti. Dinadagdagan mo yung gatong niya sa impyerno. Pag hindi ka pa rin
ginagawa ng mabuti sa kabila ng paggawa mo ng mabuti sa Kanya, sinusuklian mo ng mabuti yung ginagawa niyang kasamaan, parang ikaw ang nagdadagdag ng gatong niya sa impyerno. Mas mainit yung kinalalagyan niya sa impyerno kaysa dun sa iba. Amen? Kaya sabi sa Romans 12:18, sa abot ng inyong makakaya, sa abot ng inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Lahat ng tao. Amen? Paano ka matawag na Kristiyano, pati mahal mo sa buhay, galit sa'yo? Pati loved ones mo, galit sa'yo, ayaw kang kasama, ayaw kang kasama sa loob ng bahay. Sabi, sa abot ng ating makakaya, hindi baling apihin tayo. Hindi ba yung pagsalitaan tayo ng masasakit dahil bilang Kristiyano, yan ang sagisag ng pagiging Kristiyano. Gagawan ka ng masama, susuklian mo ng mabuti. Ipanalangin ang nagsisiusig. Pakainin ang mga kaaway, painumin ang mga kaaway. Yan ang etiketa, yan ang sagisag ng tunay na Kristiyano. Pero sabi ng Galatia 5:13 up to 14, kung tayo ang magsasakmalan, tayo ay mag-uubusan. Basahin natin Galatia 5:13 and 14. Dito po sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 13 hanggang 14. Sapagkat kayo mga kapatid ay tinawag sa kalayaan, huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig, mga lingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatuwid ay dito, ibigin mo ang inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 15, tuloy sa 15. Ngunit kung kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo mga lipulan sa isa't isa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, ang paraan ng paghihintay sa Panginoon. Mamuhay ka na may kabanalan. Without peace and holiness, no one can see the Lord. Magkasama ang peace at holiness. Hindi pwedeng maghiwalay yan. Huwag mong ipalandakan, laging mahaba ang suot mo, puting-puti ang suot mo. Huwag mong ipalandakan, mahaba ang buhok mo, walang kularete ang mukha mo. Yan ay outward appearance of holiness lang yan. Ang pinaka-importanting holiness, yung inward holiness. Ang kabanalan ay mabuting kalooban sa kapatid at ang mabuting kalooban sa kapatid ay pag-ibig. Kapag may pag-ibig, natupad mo na ang buong kautusan ng Diyos. Amen. Kaya the real All Saints Day, sabi ng Biblia, rapture. Sa pagparito ng ating Panginoon, sinabi ng Biblia, dalawang babae ang gumigiling, isa'y kukunin, isa'y iiwan. Dalawang lalaki ang nasa bukid, isa'y kukunin, isa'y iiwan. Mag-asawang nasa higaan, isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. Ibig sabihin, sa kalipunan ng mga Kristiyano, mayroon talagang nakatalagang maiwan. Pero huwag kang pumayag. Huwag kang papayag na maiwan sa rapture. Pag naiwan ka sa rapture, maminamahal, hindi mo matatagalan. Yun lang bombang nuklear, maminamahal, ang bombang nuklear, ito po ay umaabot po ng 12,500 throughout the world. Ang pinaka may maraming bombang nuklear, maminamahal, yung Russia. Pagkatapos magputukan ng mga nuclear bomb, yung global warming, yung matinding init na nagbabago, maminamahal, ng ating klima, yung climate change, lulubog, maminamahal, ang mga bansa, ang mga bayan, sapagat matutunaw ang yelo sa matinding init. Kaya ang mga bagyo ngayon, inaabot ng signal number 4, signal number 5, tataas pa na hanggang signal number 10 yan. Iba pa yung mga malalakas na lindol. Iba pa yung gutom. Iba pa yung epidemya. Maraming mga kalamidad, maraming nakakatakot na mangyayari pagkatapos ng rapture, hindi mo kayang tiisin. Kung dito, hindi mo matiis yung, hindi ka lang kumain, maminamahal, hindi mo matiis.
How much more kung naiwan ka sa rapture, maminamahal. Pag ikaw naiwan sa rapture, naputukan ng mga nuclear bomb, yun lang radiation. Yung radiation lang ng nuclear bomb, 12,500 ang bombang nuclear. Magpuputukan lahat yan sa matinding init. Hindi na nila makokontrol. Kusang puputok yan dahil sa matinding init, dahil sa tinatawag na climate change, global warming. Magpuputukan yan. Lahat ng mga tamaan ng radiation, maminamahal, magkaroon ng sugat. Revelation 16, 1 up to 4. Maagnas yung mukha nila, magiging zombie sila. Ang zombie sa Biblia, yung patay, mukhang patay na, hindi pa mamatay-matay. Lasog-lasog na yung mukha. Kita mo na yung kalansay, kita mo na yung buto. Hindi pa rin mamatay. Tapos matutuyo ang mga batis. Ang tubig magiging dugo. Iinom sila ng dugo. Pag nawala na yung tubig sa batis, na dugo. Dugo na ng tao ang iinumin nila. Sisip-sipin nila yung dugo ng tao. Kaya meron talagang zombie na nakasulat sa Biblia. Pag naiwan ka sa rapture, hahabulin ka ng mga zombies. Lahat ng mga nakakatakot na papanood mo sa television, madideform yung isip nila. Yung mga tinamaan ng radiation ng tinatawag na nuclear bomb, madideform ang kanilang isip, mawawala sila sa tamang isipan, kakain sila ng tao, sisip-sip sila ng dugo. Yung radiation yan, aagnas ang katawan mo. Pero sabi ng Revelation 9 verse 6, tatakas ang kamatayan. Hahanapin ng taong kamatayan, tatalon sa bangin, magpapakamatay, tatagos lang yung bala sa utak, buhay pa rin. Nawasak lang yung ulo, kalahati, buhay pa rin. Yun ang zombie sa Biblia. Yung lasog-lasog na ang katawan, hindi mamatay-matay. Pero yung zombie na napapanood natin sa sine, galing na sa libingan, tumayo pa, bumangon pa. Hindi yun, hindi ganun ang zombie sa Bible. Ang zombie sa Bible, lasog-lasog na ang katawan, kita mo na yung kalansay, kita mo na yung bungo, buhay pa. Gusto mo maiwan sa rapture? Sinong gustong maiwan sa rapture, taas ang kamay? Habulin ka ng zombie. Hindi ka makainom. Revelation 16, 1 up to 4. Ito'y epekto ng tinatawag na climate change at yung pagputok ng mga nuclear bomb. Basahin natin, Revelation 16, 1 up to 4. Tsaka Revelation 9, 6. Dito po sa Revelation 16, 1 up to 4. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa santuaryo na nagsabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At tumayo ang una at ibunuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at ang nagsisamba sa kanyang larawan. At ibinuhos ng ikalawang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay at bawat kaluluwang may buhay. Sa matuwid ay ang nanga sa dagat na nangamatay. At ibinuhos ng ikatlo ang kanyang mangkok sa mga ilog at sa mga bukal ng tubig at nangaging dugo. Amen. Amen. Revelation 9:6. chapter 9 verse 6, sabi po, at sa mga araw na yun ay hanapin ng mga tao ang kamatayan at sa anumang paraan na hindi nila masusumpungan at magnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Amen. 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 Kaya sinong gustong maiwan sa rapture? Amen? Walang gustong maiwan sa rapture. Sabi nga, hindi kaliwanagan kundi kadiliman. Para kang tumatakbo sa leon, nakasalubong mong oso. Tumakbo ka sa oso, pumasok ka sa bahay mo, sinarado mo pa yung pinto para hindi makapasok yung oso. Tinuklaw ka naman ng kobra. Ibig sabihin, hindi mo matakasan. Maraming mga tribulation. Maraming kahirapan, gutom, epidemya. Kasi sabi ng banal na kasulatan, may babala para hindi tayo maiwan sa rapture.
Sabi rito sa Lucas 21 verse 34 up to 36. Basahin po natin. Lucas Kapitulo 21, talatang 24 hanggang 36. Sila'y mga bubuwal sa pamagitan ng talim ng taba at dadalhing bihag sa lahat ng mga bansa. Excuse me po, Lucas 21:34 hanggang Dito 36. po sa 34. Amen. Praise God. Dito po sa 34, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugbok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyong araw na yaon na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanila lahat na nangananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat magpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Amen. 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 Sabi ng Biblia, mag-ingat kayo. Baka malugmok ang inyong isipan sa katakawan. Ibig sabihin ng katakawan, wala ka ng panahong mag-ayuno. Ang tinutukoy na matakaw sa Biblia, hindi isang bandiyado kung kumain. Hindi yung nakasampung balik sa kusina. Ang tinutukoy sa Biblia na matakaw, yung wala ng panahon mag-ayuno. Nabubuhay na lang sila para kumain. Kain ng kain, kain ng kain. Kahit pastingan na, kain pa rin. Nabubuhay ka na lang para kumain. Tayo, kumakain tayo para mabuhay. Amen? Pero pag hindi ka na nag-aayuno, nabubuhay ka na lang para kumain. Ang tawag diyang katakawan. Mag-ingat kayo sa katakawan. Sabi nga ng malapastor, kapag kain, panahon ng pagkain, kain. Amen? Kahit isang bandiyado pa kainin mo, hindi katakawan yan. Pagkain, kain. Pero pag sinabing fasting, fasting. Hindi yung panahon ng fasting, kain. Katakawan yun. Sabi, at mag-ingat kayo sa kalasingan. Ibig sabihin yung malasing ka sa kalayawan ng sanlibutan. Tandaan natin, maminamahal, sabi, ang mga Kristiyanong nabubuhay sa kalayawan ay bagamat buhay, patay sa harapan ng Diyos. Sabi, mag-ingat sa kalasingan. Wala namang Kristiyanong naglalasing eh. Ang tinutukoy diyan na kalasingan, mag-ingat kayo sa kalasingan, yung malasing ka, maminamahal sa kalayawan ng sanlibutan. Sabi, pagsusumakit sa mga bagay sa sanlibutan, hindi mo gawing priority ang paglilingkod sa Diyos. Lagi kang may dahilan, laging pagpatungkol sa Diyos, patungkol sa pagdalo, patungkol sa pag-aayuno, hindi ka maubusan ng dahilan. May pasok ka sa trabaho, may gagawin ka sa trabaho, meron kayong overtime sa trabaho. Sabi, mag-ingat ka sa pagsusumakit sa sanlibutan ito. Baka yan ay maging silo. Magiging silo sa iyo yan. Amen? Pero kung gusto mong makatiyak sa rapture, sabi, datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon. Watch ye therefore and pray always, that ye may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass and stand before the Son of Man. Upang tayo maging karapat-dapat sa pag-harap, sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, sabi, mangagpuyat tayo palagi. Amen. Sa lahat ng panahon na may daing. Sabi, upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagharap sa anak ng tao at makatakas tayo sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa mundo. Dahil meron talagang may iwan. Uling talata. Lucas 17:34 hanggang 37. Meron talagang may iwan. Basahin natin. Kaya wag tayong papayag na maiwan. Lucas 17:34 up to 37. Dito po sa Lucas, Kapitulo 17, talatang 34-37. Sinasabi ko sa inyo, sa gabing iyon ay dalawang lalaki ang sa isang igaan. Ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Magkasama sa gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa at ang isa'y iiwan. At pagsagot nila sa sinasabi sa kanya, saan Panginoon? Ito pa. Yun pa, papasabukid. Magkasamang gigiling ang dalawang babae, kukunin ang isa, at ang isa'y iiwan. Ay, dito.
Ayan, nasa Pagpapasa bukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin, ang isa'y iiwan. 37. At pagsagot nila ay sinabi sa kanya, saan Panginoon? At sinabi niya sa kanila, kung saan naroon ang bangkay, ay nandun naman ang magkakatipon ang mga uwak. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, alam natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Biblia, kayo'y magkakamali sa hindi pagkaalam ng salita ng Diyos at sa mga kapangyarihan ng Diyos. Alam natin ang salita ng Diyos, kaya hindi tayo pwedeng maiwan. Amen? Para tayo'y makasama sa rapture, sabi, mag-ayuno. Mag-ingat tayo sa katakawan. Kailangan meron kang tayo na mag-ayuno kahit ordinary Christian. Mag-fasting tayo. Mag-ayuno. Mag-ingat sa katakawan at pagsusumakit sa sanlibutan. Huwag mong priority ang trabaho, maminamahal. Magiging silo sa iyan. Paano kung alukan ka, maminamahal, ng overtime, triple ang sweldo, tapos magra-rapture pala nung araw na yan, na overnight prayer. Pinag-overtime ka. Sabi, mag-ingat ka, baka ito'y maging silo. Amen? Sabi, upang tayo makatakas sa mga bagay na darating, upang tayo makatayo sa harapan ng tao, maging karapat-dapat na makatayo sa harapan ng anak ng Diyos, sa harapan ng anak ng tao. Sabi, mangagpuyat tayo, maminamahal. Mag-overnight. Mag-ayuno, mag-overnight, at sa Lucas 17, talatang 34 hanggang sa talatang 37, sabi, saan, Panginoon, sabi ng mga alagad, saan mangyayari, ibig sabihin, saan nagtitipon ang uwak? Kung saan ang bangkay, doon nagtitipon ang uwak. Ang mga buitre, ang mga vulture, nagtitipon yan pag may bangkay. Sama-sama silang kumakain. Sa Kristiyano, pag in-apply mo sa Kristiyano, anong araw tayo nagkakatipon? Saan tayo nagkakatipon? Sa banal na gawain, tuwing may banal na gawain. Ibig sabihin, darating ang malapang noon, may banal na gawain, sapagat ito ang araw ng ating pagkakatipon. Yan ang sinasabi ng Biblia, maminamahal, na tayo po'y magiging karapat-dapat. Mag-ayuno, dumalo palagi, mag-overnight, at magiging karapat-dapat ka sa pagbabalik ng malapang noon. Hindi ka habulin ng zombie, hindi ka maiwan, hindi ka makaranas ng lahat ng kahirapan na mangyayari sa sanlibutan ito. Lahat magsabing, praise the Lord! At tandaan po natin, hawak natin, maminamahal, ang sekreto paano makasama sa rapture at paano tayo maiwan. Sabi nga ng Biblia, hindi natin pwedeng sisihin ang Diyos. Pag naiwan ka sa rapture, hindi mo pwedeng sisihin ang Diyos. Sinabi na sa iyo lahat ng paraan. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw at saka ikaw. Hindi mo pwedeng sisihin ang preacher, sisihin ang nanay mo, ang tatay mo. Walang ibang dapat sisihin pag naiwan ka sa rapture kundi tanging ikaw. Nagpabaya ka sa kaligtasan mo. Amen. Tayo po yung tumayo, maminamahal. At habang lumalapit ang ating mga baguhan, ating mga bisita, maminamahal, tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Awitin po natin, mga minamalang, siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko. Kindly, sa ating mga bisita, mga baguhan, please come forward. Lumapit po kayo dito sa unahan, mga baguhan natin, mga kapatid natin sa malapang mga bisita, mga baguhan, first timer, maminamahal, kindly, first timer nakadalo sa ating church, lumapit po kayo sa unahan. Tanggapin natin ang ating malapang ng formal para tayo po'y mapabilang sa mga anak ng Diyos. Awitin natin ang awiting siya sa atin mo ako. Ang puso ko. Habang inaawit ito sa ating mga kapatiran, ihanda natin ang ating puso sa pagsalo sa banal na punan. Magsisipo kayo, maminamahal, habang inaawit natin ang awiting ito. Tumutulog sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kamanghalan mo,
biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ngayon'y kailangan ko, tulungan mo ako, Jesus. Kasalanan ako'y hanguin mo, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan. Sa mga kapatiran, magsisipo tayo maminamahal habang ipinabagi na po ang tagkinapay at ang katas ng ubas. Jesus, lumalapit, di man karapat-dapat biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Mga minamahal, magsisipo tayo. Kinakailangan nating maging karapat-dapat sa pagsalo sa banal na hapunan. Hallelujah. Ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo, lumalapit, di man karapat-dapat. Hallelujah. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, sa kabanalan mo, biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo. O aking Jesus. Amen. Mga minamahal, bago tayo dadako sa ating banal na hapunan, nais po nating sumunod sa panalangin ating mga bisita. Itaas niyo po yung mga kamay. Formal niyo pong tanggapin ang ating mahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Sabihin niyo po, maminamahal, ang kataga na sasabihin ko, ito po'y panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Gayahin niyo po ang mga panalangin sasabihin ko. Sabihin niyo po, dakilang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, ako po ay makasalanan. Nagsisisi po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula nang ako po ay nagkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Binubuksan ko po ang aking puso para sa iyo. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan. Baguhin mo po ako. Gawin mo po akong tunay na anak mo sa isip, sa gawa, at sa katotohanan. Iligtas mo po ako sa ng aking mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na aking tinatanggap, mula ngayon at magpakailanman. Amen and amen.
Mga minamahal, panalangin natin ating mga bisita. Dakilang Diyos, patuloy po namin dalangin ang aming mga minamahal, mga bagong kapatid sa iyo. Patawarin mo po sila, mahal na Panginoon. Isulat mong kalmapangalan sa aklat ng buhay. Hindi na ito maging una tuloy ng kalang paglilingkod. Ito na po maging simula. Mahal na Panginoon, kahabagan mo po sila, panghawakan mo po sila. Patatagin mo kalang pananampalataya, mahal na Panginoon, na hanggang sa pagbabalik mo, mahal na pang makapiling namin sila sa patuloy na paglilingkod sa iyo, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa ating mga minamahal, mga bagong kapatid sa Panginoon, kung decided po kayong magpabautismo mamaya, pwede po kayong sumalo sa banal na hapunan. Ito po yung exclusive for the children of God. Pwede po kayong sumalo sa banal na hapunan right now, ngayon din, kung decidido po kayong magpabautismo mamaya after the service. Kaya mag-decide po kayo, kung decidido kayo magpabautismo, pwede na po kayong sumalo sa banal na hapunan. Pwede natin silang bigyan ng tinapay at bigyan ng katas ng ubas na simbolo ng katawan at dugo ng ating mahal na Panginoon. At sa ating mga mananampalataya, sa mga makapatiran, patuloy po nating maminamahal, luwalatiin, puri ng ating mahal na Panginoon. Tuloy po natin na awiting ito habang tayo nagsisisi. Mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga puso. Sa pamagitan ng awiting ito, maminamahal, maging karapat-dapat tayo na sumalo sa napakabanal, napakasagradong hapunang ito. Ito po yung pag-alaala natin, maminamahal, sa kamatayan at sa muling pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Tuloy lang nating awiting ito. Nagawa laban sa iyo, tapat, sumasamo. Hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Ang iyong habag ngayoy kailangan ko. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kaawaan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan mo, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat patawaran sa iyo. Jesus, amen. Bago tayo dumalangin, mga minamahal, kung meron na po tayong tinapay at katas ng ubas. Bago tayo dumalangin, sabi po ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 28, Datapot siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka siya kumain ng tinapay, at saka uminom sa saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili.
kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya marami sa inyo ang mga mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang mga nangatulog na. At tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Kung meron po tayong mga kapatid na hindi po natin napapatawad, magpatawaran tayo gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Kung meron ka na alalang kapatid na may sama ng loob sa'yo, lumapit ka, magpakumbaba ka. Mas pinagpapala ng Diyos ang nagpapakumbaba, ang unang humingi ng tawad kaysa sa mga taong hindi makapagpatawad. Tandaan po natin, mga minamahal, ang pinag-uusapan dito ay kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang langit at ang impyerno. Kaya kainin mo ang pride mo para hindi ka mapunta sa impyerno. Kung may maalala kang kagalit, humingi ka ng kapatawaran. At kung may mga taong may masama ang loob sa iyo, humingi ka ng tawad sa kanila bago ka sumalo sa banal na hapunan. Sapagat ang kumakain na hindi sinisiyasat ang dugo at katawan ng Panginoon ay hinahatulan ang kanyang sarili at hindi kinikilala ang katawan ng Panginoon. Kaya marami sa inyo mga mahihina at masasakitin at hindi kakaunti ang mga nangatulog na. Katayo po yung humingi ng kapatawaran, maminamahal, sama-sama po tayo manalangin. Pigain natin ang ating puso sa paghingi ng tawad sa ating mahal na Panginoon. Opo, dakila at mapagpala po naming Ama, Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon, minsan pa kaming lumalapit sa iyo, dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mahal na Panginoon, siyasatin mo ang aming mga puso. Inaamin po namin na kami po'y nagkakasala. Mahal na Panginoon. Ngunit ang iyong puso, mahal na Panginoon, ang aming pong sinasampalatayanan na handang laging magpatawad sa kabila ng aming mga pagkukulang, mga pagkakamali, at mga kasalanan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Pinipiga po namin ang aming puso sa pagsisisi, mahal na Panginoon. Gawin mo po kaming karapat-dapat na makahalo sa banal na hapunan, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip, ang aming mga kaluluwa, upang kami po, mahal na Panginoon, ay maging karapat-dapat kasalo sa banal na hapunan ito. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Maminamahal, kindly hawakan po natin. Hawakan po natin, maminamahal, ang tinapay. Sinabi po rito sa unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 24. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol ng dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y kakain sa pag-alaala sa akin. Kainin natin ang sabay-sabay, mga minamahal. Hawakan natin ang katas ng ubas. Sinabi ng talatang 25, mga minamahal. Gayun din naman, hinawakan ng saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayong magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin natin ang sabay-sabay. Umawit po tayo, damin natin ang presensya ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Nararamdaman ko kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.
para sa ating kaligtasan. Hallelujah! Purihin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Upang tayo'y matubos. Yan ang katawan ngayon ang dugong para sa ating kaligtasan. Yan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayag ang dugong tumigil para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Para sa ating kaligtasan. Hallelujah, Jesus. Habang nasa ating kalagitnaan pa ang ating mahal na Panginoon, maminamahal, sama-sama natin dulog sa ating dakilang Diyos ang ating mga pangailangan. Hallelujah! 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 Ya'y namatay upang tayo'y matubos. Yan ang katawang pinayugan at ang dugong tumigil para sa ating kaligtasan. Praise the Lord. Mga minamahal, manalangin po tayo. Sama-sama nating idalangin ang ating mga kahilingan, ating mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon, sa lahat ng mga may sakit, may mga karamdaman, may mga problema, mga minamahal, ano man ang ating mga kahilingan, ano man ang ating mga nais idulog sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, buong pagkakatiwala tayong lumapit sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa. Mga minamahal, tayo pisama-samang manalangin. Opo, dakilat mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat.
O Diyos, sama-sama po namin idinudulog sa iyo lahat ng mga pangailangan, ang lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, sa araw na ito. Ang mga may taglay na karamdaman, may mga problema, ano man ang mga pangailangan ng mga anak mo, mag-isa may mga natitirang mga pintasan, mga kahinaan. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, minsan pa. Abutin mo lahat ng mga kahilingan ng mga anak mo, mahal na Panginoon. Lalo tigit ang pangangailangan naming espiritual, mahal na Panginoon. Ang mainit at matapat na paglilingkod, ipagkalubos sa bawat sa amin. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, tugunin mo ang aming madalangin, ang lahat ng aming mga prayer request, ang aming mga kahilingan, sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating mga kamay sa ating mga ulo, mga minamahal. Habang ang kabilang kamay, patong natin sa bahagi ng ating katuwang may karamdaman. Banggitin niyo po ang pangalan ng mga sakit, mga natitira natin mga bisyo, ano man ang mga natitira pa natin mga kapintasan. Sabihin niyo, lumayas ka sa akin sa mga pangyariang pangalan ni Jesus. Lahat ng uri ng sakit, karamdaman, panghihinang spiritual, unbelief and doubts, lahat ng mga bisyo, lahat ng gawa ng kalaban, panghihina, palupaypay, demons of unbelief and doubts, demons of infirmities and diseases, demons of cancer, leukemia, diabetes, asthma, sakit sa puso, high blood, lahat ng sakit karamdaman, pinalalayas namin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed, be healed. Vices began, problem be solved. In Jesus' name, deliverance. In the name of Jesus, panghihina, panlupaypay, lumayas ka sa akin sa mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, deliverance in Jesus' name. Vices began, problem be solved in Jesus' name. Amen and amen. Tumayo tayo, mami na mahal, at minsan pa tayong magpasalamat. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa, napakalaki ng gantimpala natin sa langit. Mami na mahal, anytime mag-rapture, kaya magpakainit na po tayo, huwag mag-absent, mag-overnight, mag-ayuno, mami na mahal, nalaman natin kung paano po tayo makasama sa rapture. Nasa inyo po, kung gusto nyong sumunod, mami na mahal. Kaya tayo sabay-sabay sumigaw habang tayo tumatalon. Sabi ng Lucas 6:23, magsilundag kayo sa tuwa. Napakalaki ang naghihintay na gantimpala sa atin sa langit. Sabay-sabay sumigaw habang tumatalon, mami na mahal, hallelujah, praise the Lord 3 beses. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you po, mami na mahal. We love you so much. But there is Jesus loves you more. Mami na mahal, kukuha po tayo ng ating special monthly offering. This coming November 12, mami na mahal, magdaraos po tayo na napakalaking krusada, mami na mahal. Hindi natin alam. Maaring baka ito na po ang una tuloy na ating muling pagkukrusada dyan sa Marikit Park. Bumalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya magtulong-tulong tayo, mami na mahal. Tayo po ay nangangailangan ng malaking halaga para po sa pagdaraos ng krusada po natin. Kaya kailangan po natin magtulungan, mami na mahal. Tumulong po tayo financially para po matugunan ang pangangailangang pinansyal. Para po sa darating na krusada, tayo po'y magpapagawa ng mga leaflets, tayo po'y sa sounding, tayo po'y magbibigay po ng mga groceries para sa mga dadalo, para nang sa gayon, mga minamahal ang ating mga kababayan dito, ay mapadalo natin sila. Marami po ang umatin. Kaya tayo po ang mag-shoulder niyan, sabay-sabay tayo, sama-sama po tayo, tulong-tulong tayo, mami na mahal. Hindi po kaya ng ating budget ang mga gastusin na yan. Kaya tayo po magsama-sama, magtulong-tulong, kukuha tayo ng special love offering. Ito po ilalaan po natin para po sa ating pong darating na krusada, mami na mahal. Tayo po manalangin. Narito ang ating beloved, aking co-worker, beloved Josue, ipanalangin po ang ating special love offering at binibigay kong pong pagkakataon sa ating beloved preacher, beloved Orlando, sa mga announcement. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved ordained preacher, Boy Kaluya. Nalangin po tayo mga minamahal kong kapatid. Opo, dakilang makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon Sir, narito kami sa oras na ito, mahal Panginoon. Nga sa lahat, mahal Panginoon, nga magkakaloob, nga mga kamay, mahal Panginoon, karagdagan, gastusin sa iyong gawain, mahal Panginoon. Muli mong ibalik, mahal na Panginoon, sa kanilang, higit pa sa kanilang bibigay, mahal Panginoon. Ano mga trabaho nila, mahal Panginoon, ano mga katungkulan, ano mga hanap buhay, maging sa negosyong mga maliit, ikaw magpasagana, mahal Panginoon.
Sa mga pinagpala, mahal Panginoon, lalo mo silang pagpalain, mahal Panginoon. Sa pangunang pagluhod, panalangin sa aming minamahal ng pastor, mahal Panginoon. Malapit na ang imong gawain, mahal na Panginoon. Panggasto, mahal na Panginoon, sa kulangan, sa iyong iglesia, mahal na Panginoon. Purihin ka, mahal na Panginoon. Ito pong samot na langit sa pangalan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po. Natalo Josue. Pagpalain ka ng Diyos, iibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ang mabuting biyaya. Siksik, ligligan, umapa, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Pagpalain ka ng Diyos, ibigin ka rin niya, magbigay at bibigyan ng maraming biyaya. Siksik, ligligan, umapa, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksik, ligligan, umapa, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Siksik, ligligan, umapa, ang ibabalik sa'yo. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Yan ang buhay ng Kristiyano kay Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang pinamalaking Jesus. God bless po sa ating beloved selected singers. At Diyos po siya magpala sa pagbabasa po ng kanyang balap. Diyos po magpala sa lahat po ng kaloob. Amen. Praise God. God bless po ating beloved preacher Bay Carulla sa ating pag-aralan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Manamahal sa ating announcement, patuloy po minahal ating pananambahan. Minamahal, pakinig po kayo. Minamahal, importante po ito. Ang ating midweek service po, minamahal, gaganapin po yan ng araw ng Martes. Ito pong darating na October 31. Minamahal yung ating midweek service. Ganon din po oras, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. Ating midweek service, October 31, araw po ng Martes, minamahal, alas 3 ng hapon, alas 7 ng gabi. At yung atin naman po, minamahal, Friday overnight prayer, Biyernes pa rin po, minamahal. Praise God. Sa Biyernes pa rin po, ating overnight, minamahal, sa ganun din po oras, alas 9 ng gabi, hanggang alas 4 na madaling araw ng Sabado. Araw po ng Linggo, minamahal, alas 9 ng umaga, katulad kanina, nagsimula tayo alas 9 ng umaga, nagtatapos po tayo ng alas 2 ng hapon, kapag huli supper po, medyo tumatagal po tayo, dahil pag kumilos ang banal na presensya na ating pinanapay Jesus, hindi po natin pigilan, minamahal, pwedeng pigilan ang mga bagay na yan. Amen, praise. Kaya inuulit, minamahal, midweek service po natin, October 31, araw po ng Martes, minamahal, dahil iwas po tayo sa traffic, minamahal, dahil pagdating ng November 1, matraffic po yan, minamahal, kaya mahirapan po tayong bumiyahe. Kaya gagawin po natin, October 31, araw ng Martes, wala pa pong gaanong traffic yan. Dahil pagdating ng November 1, napaka-traffic po dyan sa Kalaklan, minamahal. Mahirapan tayong bumiyahe, mga uwi na norte, mahirapan bumiyahe yan, minamahal. Kayo ganun din po oras, alas 3 ng hapon, hanggang alas 7 po ng gabi. Ngunit sa susunod na linggo, minamahal, bago magkrusada, ganun din po ang ating midweek service, araw ng Martes, at ating overnight, araw ng Huwebes. Para may pahinga po tayo, minahal, sa preparasyon para po sa ating nalalapit na krusada, minamahal. Araw na sa November 12, araw ng linggo, wala po tayong gawain dito, doon po tayo lahat sa Marikit Park, minamahal. Amen, praise God. Magsisimula po ang krusada ng alas 12 ng tanghali. Ito pong darating na November 12, dyan po sa Marikit Park. Kaya po minamahal, praise God, sa media po nakapag-alin ng kanilang ayuno, mag-alin na po kayo ng ayuno para po sa ikapagtatangumpay ng gawain ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus para po sa mga binamahal nating kababayan na mahal pa sila naman po ating mailigtas. May harap natin sa paanan ng ating pinahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kaya po minamahal, meron po tayong lihans, meron tayong counseling, may mga katanungan po minamahal, lapit lamang sa ating beloved preacher's area. Nandiyan po ating beloved ordained preacher. Nakahanda po na siya kayo paglingkuran. Amen. Praise God.
may lihas din po sa ibig magpalihas. Minamahal, ngayon pa lamang makipag-ugnayan na kayo sa ating pinulapay ni Jesus. Sa papagdating po sa harapan, tuloy-tuloy po yung ating paglilihans. Minamahal. May bautismo po. Minamahal, libre po ang bautismo po rito. At yung damit na yung suot-suot, hindi po mababasa yan. Mayroon po tayong ginagamit na baptismal robe. Sa mga willing magpabautismo, mamaya po minamahal, magpapaliwanag, minamahal, upang sa kalagahan ng bautismo. Minamahal. Praise God. At may meeting po, pagkatapos po natin closing prayer, minamahal, meron po tayong kaunting pag-uusapan patungkol po sa nalapit na krusada. Kaya wala muna po alis, minamahal. May meeting po tayo pagkatapos ng ating closing prayer, minamahal. Yung ating mga beloved choir, may practice po ba kayo? Wala na practice sa ating beloved adults choir? May practice po? May practice na po ating beloved adults choir pagkatapos po ng ating meeting, minamahal. Amen, praise God. Wala na po, minamahal, tayo tumayo na po. Magpasalamat na po tayo sa ating pinulapay sa ating natapos na matagumpay na pananambahan. Ay, yung ating webcast, minamahal, yung Jesus Miracle Hour, gabi-gabi po yan. Huwag natin kaliligtaan yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng gabi, alas 10 po ng gabi. At yung ating television program naman po, tuwing araw lamang ng Sabado sa PTV Channel 4, alas 10:30 ng gabi, alas 12 po yan ng hating gabi. Yung radio program po sa Dako ng Maynila, sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo, sa AM band po yan, minamahal, Lunes hanggang Sabado, alas 11 ng gabi, hanggang alas 12 po yan ng hating gabi. Sa DCME, 15:30, talapitan natin mga radyo. Amen. Praise God. Ay, tumayo na po, minamahal. Pasalamat na po tayo sa ating pinulapay ni Jesus. May sa ating pasamantalang pag-iwalay, panalangin na rin po ito na ating beloved preacher, Brother Lito Lumagi. Amen. Praise God. Sa ating beloved co-preacher, Kuya Lando. Tayo po lahat, mga kapatid, manalangin sa ating pagtatapos. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Opo, mawagpalang Diyos, Ama namin sa langit, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, bawat sa amin, mahal na Panginoon, patuloy pa rin kami, mahal na Panginoon. Nagpupulit na pasalamat, hallelujah, sa natapos na yung banal na gawain, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito, sinamahan mo kami, mahal na Panginoon. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Hallelujah. At maging sa bawat yugto na yung banal na gawain, na tunay kay kasama namin, kapiling namin. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon. Maging sa Santong Espiritu, sa matamis na presensya na pinadala mo sa amin, mahal na Panginoon. Maging sa natapos na Holy Supper, mahal na Panginoon, pagulita namin sa pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon, salamat po sa pagtatagumpay na yan, mahal na Panginoon, hallelujah. At muli, mahal na Panginoon, hallelujah, kung paano pinarating ang lahat ng mga batilan sa lugar pong ito, mahal na Panginoon, ganoon din po sa aming pag-iwalay, pag-uwi sa kanilang matahanan, paratingin mo sila ligtas payapa, mahal na Panginoon, hallelujah. At muli, mahal na Panginoon, sa buong maghapong ito, hallelujah, sumaamin ka, pangunahan mo kami palagi, mahal na Panginoon, taglaya yung pag-ibig, mahal na Panginoon, hallelujah, at maging ang aming pong banal salita na pakinggan, mahal na Panginoon, hallelujah, maraming salamat po, mahal na Panginoon, na tunay lamang, mahal na Panginoon, hallelujah, patuloy kami magsumikap sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa iyong pagbabalik, panghawakan mo yung matibay, mahal na Panginoon, hallelujah. Itong aming samot dalangin sa panalangin pagluhod ng aming beloved honorable pastor sa iyong dakilat makapangalan mo ng mahal na Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. God bless Praise po. the Blood preacher Lito. Magkamayan po tayo minamahal. Magandang hapon po. Pagpalain po tayo lahat natin pinulapay ni Jesus. Ingat po sa pagtawid. Tandaan po nyo kay aming iniibig. Ngunit mas iniibig po tayo na ating Pinoy.